Good morning guys! February 16. Palis na po tayo dito sa ating check-inan sa Dreamwave Hotel, Santiago City, Isabela. Bibiyahe tayo ngayon ng 1.5 hour going dun sa Ilagan, Isabela. Doon tayo mamamasyal ng ibang mga Turn right sites. after KFC onto Viscount Street. Calao Bridge. Calao Bridge daw to in Santiago. Meron pa pala isang tulay. Baka doon yung diversion. Tugigaraw. Yan, we're going to Tugigaraw. We're looking to eat Pansit Kabagan. Dito sa Etchage, Isabela. Parang nakikita ko kasi parang ang daming ng Pansit Kabagan. Baka ito yung kanilang I don't know. Basta parang gusto ko lang i-try. Mamaya naman yung Pansit Batil Patong sa Tugigaraw. We just entered Alicia, Isabela. Medyo malaki rin yung kasi mayroong mga McDonald's, Jollibee, Mang Inasal, tsaka maganda yung kanilang street, maluwang. Ang ganda ng puro Palay. Sasabihin ni Papa heaven and earth. Ganda ng bypass nila. We just entered Ilagan, Isabela. Ayan, Mang Inasal. Welcome to Ilagan. Good morning guys. Time check is 10 o'clock. Andito tayo ngayon sa Queen Isabela Park. Malaking park ito sa lugar ng Ilagan. Explore natin. Mamaya try natin magpalipad ng drone. First time naming huminto rito sa lugar na to. Yun nagpalipad tayo ng drone dito sa Queen Isabela Park sa Ilagan. Pupunta tayo ngayon doon sa largest, pinakamalaking butaka raw. Yung butaka parang upuan na mamaya pakita ko sa inyo. Hindi ko ma-explain Nakapagpalipad na rin tayo ng drone dito sa area. So ayun na sila, naglalakad na rin. So puntahan natin yan. So, lang naman, mga 10 minutes lang naman from dito sa park. Maganda yung provincial capital nila. Tsaka napansin ko, dito pala sa norte, maraming Indian. Kasi, how many times na ako nakakita ng kainan ng Indian? So, marami silang Indian na nationality dito. Okay guys, andito na tayo sa largest ano tawag sabi ko rito? Butaka? Butaka. Yung pinakamalaking parang upuan ng lalapitan natin. Kakain daw siya ng Pansit Kabagan. Sige, mamaya. Pero tingnan muna natin tong butaka. Okay, tayo rin sa taas. Parang umba-umba siya, pero ewan ko. Yan o. Parang umba-umba.
galing na tayo dyan. O, si Lyra pumasok dito sa Lubong Center, malapit lang sa ating pinaradahan. Tingnan natin kung anong meron sa loob. Okay. Let's Ano? try this one. Ano raw yan? Inatata po. Inatata. Inatata? Tatay. Inatata. Inatatay. Inatata po. Inatata. Naghalo po yung ina. Ina, tsaka si Opo, tata. Kaya inatata po. Ano? Parang siyang sumam. Suma naman talaga yan. Pero meron siyang... Nakabix na po yung latik po. Kumakain ka na nga kanina, bibidyohan pa. Hindi, kasi bibili ako eh. Ang ganda. Okay. O, sige, bili ka. Isa po po. Okay guys, bumalik tayo ng konti kasi kakain daw tayo ng pansit. Ano ba to? Nakalimutan. Kabagan. Recommended ko dun sa Pasalubong Center. Dito raw masarap ang pansit Kabagan. So ito, try natin. Sa Jomar's Place, pansit Kabagan. Lyra nasa loob na yun. Sarap daw yung gisado. So gisado sa akin. So yun na budol tayo. Wala pa raw available. Kaya kahanap tayo kung saan meron. Tingin tayo, mag-research tayo kung saan meron. Si Lyra. Okay, so dito na tayo sa second destination natin. Telmas Pansiteria para sa Pansit Kabagan. Ito. Yan. So, pasok tayo. Malapit din sa unang pinuntahan natin kanina. So, yan. Medyo tago siya. So, dadayuhin natin. Kung meron dito, ha? Along the highway lang siya. Saka isang puso na saging tsaka kalabasa. Titikman ko lahat. Ito yung ating Pansit kabagan. Kabagan. Pero siya, tawag dito, gisado yung in-order namin. Yung itlo, ano ilalagay dito? Ito nakakatuwa, tig-5 piso lang to. Shanghai. Shanghai. Ano to? Kalabasa, ukoy, kalabasa. Okoy na kalabasa. Tapos Okoy na puso na saging. puso ng saging. 5 piso isa, nakakatuwa. Tapos ito pa. Dito tayo kakain. Breakfast. Yan guys, ngayon ko lang nakita. Ang Ilagan pala, Isabela is the corn city of the Philippines. Corn capital. Corn capital of the Philippines. Oh, may museum library sila dito. Malaki In 400 meters, turn right. Papunta na kami sa Japanese Tunnel. Tunnel. Pero ano rin pa rin naman yun. Ilagan pa rin naman yun. And we're here at Japanese Tunnel. Huwag niyo pansinin yung nasa right side nyo, guys. Cemetery yan. Cemetery Your yan. destination is on the left. Nasa left daw. Hindi ko Nasa alam kung left. saan ang parking. Tayo sa Nagkamali. mga bata. Dito daw pala. May arc lang ng Japanese, pero hindi pala doon yung tunnel. Dito daw. Yan. Ayan may parking Yan daw. Okay. So baka may entrance. May entrance fee siguro. Park tayo rito. Ang ganda guys ng lugar ganda. Here. Yan. Ticket booth and souvenir. A pay restroom ang nakikita ko. Ayan. Okay. Andito na tayo sa Japanese Tunnel. Mukhang may entrance yata Yan, nag-park na tayo dito sa kanilang parking. Hi po. Oo. Yan.
Japanese tunnel. Asan yung tunnel? Pero dito magbabayad daw ng ticket. Ito sa souvenir shop. Okay, tignan natin kung how much yung magiging entrance fee. May mga Japanese ewan. Ayan, may airplane pa pala oh. Ayan, Japanese airplane. Tourist Information Center. So yan si Lyra no, nagbabayad. Ang entrance pala sa ngayon 50 pesos. May discount pagka senior ka or PWD holder ka. Kaya ang babayaran namin 90 pesos. Ayan. Yung pala magsasama pala raw ng tour guide pagpasok natin dito sa tunnel. Meron daw tayong tour guide na magdi-discuss siguro ng history. Diyan yun, no, sa loob. Doon, sa loob nun. Tayo papasok. Medyo umaambon ngayon. So sana hindi siya lumakas. Ayun na. Hindi ko alam kung sino mag-guide sa atin. Baka sa loob, ha? Si Kuya. Kuya. Kuya, dito ba? Pasok na. Sila ba? Ano nag-remit ba yun? Ay, sige po. Sige po. Picture muna kayo dito, ma'am sir. Picture? Gusto niyo po? Picturean ko po. Cellphone mo ma. Tagasan ko kayo, ma'am. Kakaalis lang natin doon sa Japanese tunnel. So, bibiyahe na tayo papuntang Tugigaraw. Pero may stopover muna tayo sa isang church somewhere dun sa... Turn right. Ang ganda ng lugar nila. Ang ganda ng daanan. In between siya sa mga taniman, then yung kalsada, merong birds of paradise in both Continue for 1 sides. kilometer. Mais dito. Kakaalis lang natin doon sa Oo, Japanese mais. tunnel. Dito ano? mais. Hindi tayo pwede Kasi, corn bawal capital daw. of the Philippines Hindi naman nga pala masyadong sila. mahaba yung tunnel. Mais Kaya lang ayan, siya. puro mais. So pupunta Pero na maganda tayo yung ngayon lugar. sa Tugigaraw. Let's go. Kaya siya corn capital of the Philippines. Ayan. Magkabilaan. Bilaran ng mais. Maisan niya na Nilagyan ng konting kalsada. So, andito na tayo sa St. Matthias Parish Church ng Tumawini sakop ng Isabela. Ayan, si Lyra nagpunta na ron. Hindi ko alam kung saan ang daan tignan natin ha. Dito yata dumaan si Lyra, so tignan natin. Hindi ko alam kung yun yata yung harap. So baka dito ang daan sa gilid. Kasi sa Monday ngayon baka sarado. Ito nga yata. Dito. Baka may daan dito sa side. Ay ito. Ayan na si Lyra. Pray na siya. So yun, nakuha na natin yung looban. So sarado to kasi Monday. Punta tayo dun sa harap. Try tayo magpalipad ng drone lang para makita yung ibabaw itong church.
Ito na po tayo sa Tugigaraw na po ito, no? On the way tayo ngayon sa Callao Cave, mga 10 kilometers na lang. Time check is 1:30, siguro mga 20 minutes drive na lang. Doon na tayo. Let's go. Meron pa pala tayong dadaan ng ganito ka lubak. At Isang alikabok. kinlupa. Ano rin, mga landslide din. Diretso lang tayo. 800 meters to Callao Cave. This is our second Second time. na makapunta sa Callao Cave. Okay guys, time check 2 o'clock. Andito na tayo sa Callao Cave. Paparegister siguro tayo dun sa dulo. Ayan yung river. It's been so many years since nung punta namin dito. Callao. Ano ba? So ito ang registration. Yan ano, nakabayad na tayo. Akin na yung ticket ma. Yan. Akit na naman tayo. Yun o. Tayong guide nakasama. After halfway pataas, malamig naman natin. Means tawis term or tawis tayo. So Pinakanawan River. So it means ilog. ilog. So ilog. Redundant na po siya, pinakanuan sa ilog. Pinakanawan. So pag sinabing pinakanuan, ilog na po. Ilog. Yes po. Ah, okay. So diyan tayo akyat. Po, dahan-dahan lang po ma'am. Oo nga, ano, feel na pagdating dito sa may, ano, canopy ng mga plants. Ang lamig, ano? Malamig na. Biglang bago. Ang galing. Hanggang sa loob na yun ang kuweba. So dalawang cave lang. kasi Cave ang- capital of the Philippines, ang Peña Blanca. Okay. Go ma, go ma. Ito na yung entrance. So dito muna tayo. Cover tayo. Lumulusot pa rin kuya yung sunlight yan. Summer na po yun. Pag tuwing summer yon. Kasi nung punta namin dito, yun nga, pumapasok yung sunlight. Bumababa po yung radiant sun nila. Bibigay siya yung liwanag or nag-reflect din siya. Dito po muna tayo. Siguro no? I think ma'am, some of the lumaba nandito po. Okay, sa bali ito ang Callao Cave po natin. Yan, bumalik na tayo dito sa Callao Cave. Yung last time na punta natin dito, mga pictures lang. So ngayon at least, bago-bago na yung technology. Yan, meron na tayong mga videos. Yan, so dito tayo nagpunta. Okay naman siya, ganun pa rin naman. Parang hindi pa rin naman nagbago.
Yan. Pag summer daw yan, pumapasok yung sunlight yan. Papunta dito. Tuwing summer. Yan, nagpo-photoshoot si Madam. Tapos aakyat tayo dyan pa, taas. Doon sa mga tayo na picture natin na matras. Picture si Madam. This is all about for a human half skeletal rock formation. So this is the eyes, skull, nose, mouth, and then the 7 ribs. Then he died for living his naked. Yan parang may mga chambers pa dyan pero hindi na natin pupuntahan. Parang hindi na raw siya accessible sa mga tourist. Yung maliwanag na part that this is chamber. So hanggang dito lang tayo. Yan, open pa rin yung taas niya. Jungle chamber ang tawag kasi nga maraming plants. So pabalik na ulit tayo dyan. Sila Ira na ano dun. Ayun. Doon ulit tayo dadaan sa pinagdaanan natin. So tapos na tayong mag caving. Ito na yung parang view deck ng kanilang office. Yung ilog. Hanggang ngayon, yan, si Madam magpapapicture pa rin. Let's go, uwi na tayo. Bigyan muna natin ng tip si Kuya, yung ating tour guide. Ayun na, lumabas na tayo sa doon. Parang pinaka-registration office nila. Babalik tayo sa sakyan. Tapos na tayo sa Callao. Gonna get a ref magnet. Bibili daw siya ng ref magnet. Alam mo, ang asawa ko, Inglesera pa eh. Ha? Tapos, tingnan natin kung hanggat maaga kung kaya nating pumunta pa doon sa provincial capital. Makapag-picture lang. Then, ganap tayo ng hotel na pwedeng tulugan dito. Yan. Yeah, welcome to the provincial capital of Cagayan. Cagayan. Cagayan, provincial capital. Oo. Oh, yan. Park lang tayo saglit dito. Magpipicture lang tayo. Dito na tayo sa Cagayan Provincial Capital. Mag-picture tayo dito ni Lyra. Picture tayo. Ayan o. Ayan. So ayun ano guys, ano, susubukan kong magpalipad ng drone dito. Bawal pala kasi meron palang Tuguegarao Airport. So ayun, sablay. So gagawin natin, pipicture na lang tayo. Picture na lang ako rito sa Cagayan. Wala eh, ayaw lumipad, nanghihingi ng authorization. Kaya ito, ikot natin yung camera ha. Iyak, walang drone shot. So ito, dito nagpa-picture si ma'am sa Cagayan. Hindi ko alam kung somewhere yung airport ko saan dito, hindi ko alam. Anyway, yun yung Kapitolyo. Hanap na tayo ng hotel maya-maya. Upo tayo doon sa sakyan. Hanap tayo ng hotel kung saan pwede. Katatapos lang natin mag late lunch, ano, ng very late lunch. Andito tayo nag-explore ng kanilang sentro. Parang Divisoria to eh, kumbaga ba sa Maynila. Ayun si ma'am. Ayan o, may mukhang Chinese New Year yata bukas. Baka abutan pa namin yung mga dragon dance dito. Nag-explore lang kami, walking. Kung anong mga makikita dito sa kanilang old center. Mamaya raw 6 o'clock merong event dito eh. Hindi pa namin alam kung anong mangyayari. Baka dragon dance. Siguro ano ngayon? Year of the Horse. Kasi may mga horse eh. Yan o, horse.
Baka Year of the Horse. Picturean kita. Si Lyra, nandun na. Malayo na. Iwanan na ako. Yun. Good morning guys. So, February 17 na yata ngayon. So, dyan tayo nag-check-in sa Hotel Elinas. Doon yung parang kahapon na parang Chinese ngayon doon tayo galing ayun so paalis na tayo rito sa Cagayan. Hanap tayo na makakainan daw ng pansit batil patong, then pupunta na tayo sa Santa Ana, Cagayan. Si ma'am Lumabas na kami sa parang looban ng Tugigaraw. So we're here at the highway na. We're looking for a coffee shop or pansit batil patong. Ayun. Kasi gusto kong kumain. Iguig Cavalry Hills. Ito yata ay exit yata itong papasukin ko. In 100 meters, turn right. Doon yata ang parking anyway, Head west, then make a U-turn. oo, wait lang, dito na lang tayo mag-park. Ha? Make a U-turn, then sharp right. Pasyal lang tayo. Iguig Cavalry Hills. Yan si ma'am. Hindi ko alam kung ano to wala lang, nakita lang namin, so pinuntahan namin. Thank you. Ayan, tinuturuan tayo ng mga bata kung saan ang direksyon. No, dito daw. I love Iguig. Iguig. So, parang chapel. Dito daw ang daan. Ayun, doon tayo nag-park. Yun, Cavalry Hills. So para siyang Station of the Cross, no? Oh, Station of the Cross. Tapos yun. Okay, so yan, tapos na tayong mag-drone dito sa Cavalry Hills. Yan. Ano siya? Parang yun nga, sabi ko nga kanina, parang Station of the Cross. Ito yung parang chapel. Yan, kita naman yan sa drone. Tapos nandoon yung Cagayan River. Alis na tayo rito, maghahanap tayo ng kakainan dahil gutom na si Lyra. Tapos punta tayo ng Santa Ana. Let's go. Stop over tayo dito for breakfast, late breakfast kasi 10:25 na dito sa Ning's Kainan. Yan si Madam. Kain muna tayo ng almusal. Tapos na tayong kumain.
Malapit na po kami sa intersection ng Apari to and Cagayan to Santa Ana. Pag dumiretso po, papuntang Apari. Dahil kakanan tayo rito, papuntang Santa Ana, In Cagayan. 300 meters, turn right after Manalagan Drugstore onto Magapit Mission Road. Magapit. Magkapit. Ilang kilometers to Santa Ana? 73 kilometers. 73 kilometers to Santa Ana. Medyo malayo pa. 1 hour 7. Ganda. Ano nga yan pa? Heaven on earth. Again? Heaven on earth. Okay. Yan ang hindi heaven. Checkpoint. Liblib na lugar. Unexplored places pa to eh. Santa Ana. Approaching na tayo sa lugar ni Mama. Gonzaga! Welcome to Gonzaga, Cagayan. Gonzaga, Cagayan! Yok, yok, yok. Ay. 40 kilometers to Santa Ana, Cagayan. So this is Gonzaga. Naririnig ko lang to dati. Talaga. Ayan. Tulay ba na anong ere? Tulay ng Gonzaga. Doon nga may hanging. Ayun o, meron pang Ganda. ano doon o, oo. Ano. May resort sa babae. Oo. Pwedeng maligo dyan. Oo. Malinis. Sentro ng Gonzaga, Cagayan. Maliit lang na town. Oo, maliit lang pero prosperous naman. Munisipyo ba yan? Sa kanan. Yup, munisipyo. Gonzaga Town Hall. Cute yung bayan. Yan. Gonzaga People's Gymnasium. Cute yung bayan na to. Anong river? Anong tulay? Anong river? Ano na gusto? Welcome To Santa Ana. Santa Ana, Cagayan Special Economic Zone and Freeport. Okay. So, yan pala. Ayan, magulo. O, yan. Lampas na. Hi, kuya. Sige, no problem. Santa Ana, Cagayan. Pinakadulo ng Northeastern part. northeastern ng part Pilipinas. daw ng Pilipinas. Ano yan? Sentro. Welcome to Santa Ana City proper. Guys, andito na tayo sa Santa Ana City proper. Minto tayo rito para tingnan natin kung mayroong pansit batil bato ba yon? Yun. Andito, dyan sila irabanda. Tuwa na tayo rito. Pansit batil daw. Tapos yung pupuntahan natin ay doon. About 17 kilometers pa galing dito. Tara, tingnan natin kung meron makakain. There's a castle. Zoom. Yan, ganyan lang. Maraming castle dito. Pangalawang castle na yun na nadaanan namin. Liblib na naman to guys. Hindi
ko alam. Basta liblib na naman na lugar to. Dami pang aso. Daming aso, no? Mga bata hindi tumatabi. Sa kalsada, aso. Daming aso. Ayan. Bababa na naman tayo din. Sigsag na naman. Siguro dun sa dulo, aakyat na naman. Wow! Oh, ano yan? Mga mangroves? Mangroves eh. Ito mo dyan. Ha? Ito. Baba tayo? Nagsisex yun. Approaching na tayo dito sa Poso Robo Beach. Galing tayo doon sa isang beach kanina, kaso hindi pa daw nag-accept ng mga guest kasi may pinag-aawayan pa yata sa lupa. Tingnan natin dito sa Poso Robo. Hindi yata ito ba? Punta ka muna sa dulo. Sige, tingnan natin yung dulo. Kasi meron pa namang kalsada eh. Let's try yung dulo. Silipin natin yung dulo. Poso Robo. Parang mga open rin lang. Inquire. Or inquire. Ayan, dyan tayo nag-park. Silipin natin tong Poso Robo Beach nila sa dulo ng Santa Ana. Oh, ayan. Yan ang buhangin, okay naman. Hindi ko lang sure kung merong pwedeng tulugan dito. Ayan, tanong tayo. Ayan na si Lara, naghahanap na yata. Ayan. Baka kubo-kubo lang na walang aircon. Walang tayo ng buhangin, as usual. How much is this cottage, Papa? Tingin. Ang cottage dito ay yung pinaka-cheapest nila, yung mga ganoon. Tipi. Oo, yung mga tipi na yan ay 6,000 na po yan. Hindi air condition. Tagalog ka na lang. Hindi air condition. Pero 6,000. Oo. Ano yata makakala yata bibiling ko yung kuko. Matutulog lang kami. Hindi na nga yan air condition, ganun pa kamahal. So, ewan ko ba? Bakit ganun kamahal? Magtatanong ngayon tayo dun sa ibang lugar, baka mayroong cheaper. Kung wala naman, punta tayo ng bayan, tayo matulog, balik na lang tayo bukas dito ng umaga para makaligo. Malakas ang hangin. Gandun. Okay, alis na po tayo dito sa Poso Robo sa dulo ng Santa Ana, yung isang beach dito. Sobrang mahal eh. It's a lot expensive for that tipi hut. Isang tipi hut lang daw na hindi naman air conditioned.
6,000 daw. Grabe, mahal pa sa nagstay ka ng room dun sa mga hotel na magaganda. Ala yata bibili namin yung yung kubo. Ganun kamahal, kaya tara, lipat tayo. Ayun, huminto tayo dito sa parang information office ng Poso Robo Beach. Mag-i-inquire daw si Lyra kahit na alam niyang mahal. Ito. Ayan, oh. Diyan tayo galing sa taas. Ayan yung name ng nila. Doon tayo galing doon, diretso doon. Doon tayo galing yung mamahali na na cottage. Kasi ito yung kanilang office. Ayan si Lyra nag-i-inquire na sa loob. Wala lang, inquire lang para lang malaman kung how much yung ibang rooms nila. Okay, mag-inquire tayo rito sa Costa Carina. Inquire lang muna tayo kung how much ang kanilang mga rooms. Ano rin siya? Beachfront din siya. Ayun, kaya lang yung buhangin dito, hindi yung puti. Ayun si ma'am, doon. Lakad tayo dito. Silip lang. Silip muna. Matutulog lang naman tayo eh. Tapos bukas babalik tayo ron sa Angib Beach. Ayan, beachfront siya. Papansin nyo yung buhangin, syempre hindi siya maputi. Tanong na natin kung magkano, kung papasa. Ayun, pumunta tayo rin sa palengke, tumingin lang ng mga mabibili bukas kasi para pambaon kung pupunta kami doon sa beach bukas. Kung mura lang yung kalimango, bibili tayo bukas ng umaga, baunin natin doon sa pupuntahan natin ng beach. Meron naman kaming dala-dalang lutuan. So, luto na lang natin. Naglakad tayo dito sa kanilang municipal hall, no? Pagpunta ko rito, meron tayong nakita dito sa kanilang sa loob nitong kanilang parang enclosed Coliseum. Meron silang event, Valentine month daw, ewan ko kung ano yun. Nakiusisa lang naman ako. Ngayon lakad tayo papunta doon sa sentro. Tingin tayo kung lang walking lang, explore natin tong kanilang bayan. Si Lyra na iwanan dun sa hotel, ako naglakad-lakad lang. Anyway, ito namang munisipyo nila parang 7 minutes walk lang. So pasyal lang tayo, tingnan lang natin tong itsura ng kanilang city sa gabi. Di pala city, bayan pala ng Santa Ana. Noon daw meron pang pogo nung hindi pa inaano ni Bongbong Marcos yung mga kasino na yan. Marami daw mga customers dito.
mga Chinese daw. Kaya yung makikita namin yung mga establishments dito, medyo humina na sila. Galing pala tayo dyan kanina, oh. Kanina bumili si Lyra ng milk tea. Yan sa yan. Humina na yung structures nila, yung mga kanilang businesses kasi nawala na yung mga in-check. 7-Eleven, mabuti na lang may 7-Eleven. Lakad tayo papunta doon, tapos balik na tayo sa ating hotel. Exercise na rin sa gabi. Tingnan mo ang price ng gasolina nila Richo at diesel. Diesel 65.40 dito sa Petron. Ang pakarga ko kanina ay nung 3 days ago, nung umalis kami doon sa Carmona, pakarga ko 50 pesos and 80 centavos ang per liter ng diesel. Dito 65.40 na kasi nga ang layo na, siguro kaya mahal na yung mga crudo. Ayan, gabi na may nagtitinda pa rin ng isda, oh. Balik na tayo sa hotel at late na, si Lyra naghihintay niya sa hotel. So tomorrow, another day. So see you tomorrow. So end na natin itong video ngayon. Bye bye.